Coffee. Baka matapos. Thank you. Good morning! Good morning. Kamusta po kayo? So, nakapagkapit pandesal na po ba ang lahat? That's good. Ngayon po, again, ang pasasalamat ng taus-puso, 10 po ng aming kasamahan sa PDP Laban sa inyong pagdalo, pagsuporta, at pagkalinga bilang Pilipino, no? Samahan niyo kami ngayong umaga. At syempre, advance ko rin pasasalamatan ng ating mga guest today. Ang ating panelist today is si Dr. Mata. Palakpakan naman natin. Syempre, ang talagang nagte-trending na si Ma'am Malu Tequilla. Di po ba? Mainit-init pa. At syempre, hindi mabubuo ang kapihan pag wala ang mga tinig ng ating Karaul Lambino. Alam naman ninyo, ang kanilang mga expertise at perspektiba ay talagang tunay na nagbibigay halaga sa ating magiging usapan ngayong umaga dito sa kapihan sa PDP. At ang kanilang mga dedikasyon sa edukasyon at serbisyo publiko ay tunay na inspirasyon sa ating lahat. Maraming salamat muli. At ngayong umaga, medyo magiging mainit ang ating mga balitaktakan kasi gusto ko lamang pong bigyan ng ilang dapat tagubilin ngayon sa kapihan sa PDP para masundan ninyo at sundin natin to dapat para masunod natin ang oras at hindi tayo malihis sa usapang ilalatag. And ito yung mga potential na mga question na pwede ninyong tanungin sa kanila para magkaroon ng kaliwanagan yung mga pangyayari nitong nakaraang linggo o araw. First is, ano ang inyong magiging reaksyon sa mga aligasyon ng korupsyon na ipinaratang or ibinulgar o nabulgar sa administrasyon? Dapat pala hindi pinaratang, no? Sorry. Nabulgar sa administrasyon ngayon. Ang number 2, dapat bang ipagpatuloy natin na ang mga raling nagaganap o dapat bang itigil na ito? Number 3, ano ang mga posibleng epekto ng rally sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino? Number 4, paano dapat tugunan ang mga hinaing ng mga mamamayan, lalo na yung mga nagrarally? Number 5, ano ang papel ninyong mga media sa pag-cover ng rally at mga isyong panlipunan? Na alam naman nating importante po ang papel ng bawat isa sa media, lalo na yung mga vlogger, no? Kahit saan, nakasingit yan. Number 6, dapat bang magkaroon ng impeachment proceeding laban sa Pangulo? Number 7, ano ang mga solusyon upang masolusyonan ang korupsyon sa ating bansa? At ang panghuli, paano makakapag-ambag ang mga ordinaryong Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino, para malabanan ang korupsyon sa ating bansa? Feel free to adjust kasi po, mamaya aandar po ito at marami pa rin po tayo isisingit na mga usapin na manggagaling din po sa inyo. Make sure na hindi tayo malilihis upang maging maliwanag ito sa pangunawa ng mga nanonood ngayong umaga. Again, magandang umaga at bago tayo muli magpasimula, gusto ko magbigay ng ilang paalaala para po sa lahat ng mga media at vloggers. Of course, kasama ang panelists na importante po yung kanilang magiging kasagutan o tugon sa inyong mga questions. Number 1, respeto po sa bawat isa. Tanggapin natin ang iba't ibang perspektiba at opinyon. Number 2, tatsulok na usapan. Huwag tayong lilihis, tatsulok lang. Iwasan ang personal na atake at i-focus natin po sa issue. Number 3, katotohanan. Ibigay ang tamang impormasyon at huwag magkalas ng mga kwentong barbero o chismis. Number 4, maging maligaya ang usapan. Gawin nating masaya at makabuluhan ang ating pag-uusap. Tandaan natin, kape at pandesal ang bawat tinig ay mahalaga. Tayong lahat ay may bahagi sa paghubog ng ating bayan. Sama-sama nating pag-usapan ang mga isyong mahalaga sa ating bansa. Handa na ba kayo? Siyempre, magpapakilala muna ako. Talagang handa na rin ako. Ako po si Ka Penny Belmonte.
At gusto ko pong sabihin sa inyo na ako po ang chairperson ng Education Committee. Nagpapasalamat ako dahil magiging makabuluhan ang usapang mangyayari ngayong umaga sa tulong at suporta ninyong lahat, kaya walang kakalas, walang aalis, walang lilihis sa usapan upang magkaroon ng mas malinaw na katugunan o sagot ang lahat ng mga nanonood natin sa araw na ito. At tara, magkapihan na po tayo sa PDP. Dagang salamat, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa Diyosa ng PDP Laban na si Kapeni. Ayan. And we are very happy this morning dahil we are joined by mga batikang individual sa ating lipunan. Pahihingan natin sila ng kanilang mga opening statement. Of course, starting with, dito na muna ako sa, pag ano na lang, no? Uunahin natin ang batikang doktor na mula pa sa Davao City, naging senatorial candidate ng PDP laban itong 2025 elections, Dr. Richard Mata. Good morning po. Thank you. Good morning po sa lahat. I'm very honored to be here dito po sa PDP Kapihan. And maganda po na i-discuss natin ang mga importanteng mga bagay na nangyayari sa politika at sa buong Pilipinas ngayon. So, just cut short my introduction. Very excited din sa mga questions nyo for this morning. So, magandang araw po sa lahat. Ayan, ang pinakamainit sa linggong ito. Oo, trending na trending. Meron kasi siyang naputulan ng naputulan ba ng dilaw, naputulan ng ulo. Mahaba ang nito, ang linya ng kanyang introduction dapat kasi napakaganda ng pero hindi na natin hahabaan. The very first graduate of political management sa graduate school in Georgetown University. Please welcome our very enigmatic and controversial political analyst, Ma'am Malu Tikia. Salamat sa PDP. Una kong salang dito sa kanilang kapihan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kaya ako pumunta dito sa kapihan ay para maayos ang pagsasalansan ng impormasyon sa publiko. Napakahalaga na maintindihan ng publiko ano nangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. So, natutuwa akong makasama dito. Ayan, ito talaga namang constitutionalist kasi itong mga pangyayari sa ating lipunan ngayon, kailangan talaga natin na mapatibay ang ating konstitusyon at masunod ang ating konstitusyon, ang ating pangatlong panahon. Hindi naman to panauhin kasi taga-bahay din to pero para sa ating kapihan, ang ating pangatlong panelist ngayon is a very renowned lawyer and constitutionalist, federalist at that. Please welcome Attorney Raul Lambino. Thank you, Castra, at magandang oras sa ating lahat at punang nanonood po ngayon dito sa ating bansa at saka mga kababayan po nating nasa ibang bansa. Muli tayong nagtipon-tipon ngayong araw na ito, Huwebes. Last week, nagkaroon na tayo ng kapihan, 2 beses po last week. At kung inyong maalala, nabanggit ko na malay natin baka magkaroon ng milagro na mangyayari dito sa gaganaping rally. That was November 15 nung sinabi ko yun. That was Saturday. Totoo nga, nagkaroon ng milagro, hindi ba? Lumabas si Ate Manang Aimee. Walang nakakalam ng kanyang sasabihin at ako'y nag-imbat, tumayo ang aking mga balahibo at maiyak-iyak ako ng aking napapakinggan habang ako ay binabagtas ko po yung kahabaan ng trapiko sa EDSA.
napapanood ko yung kanyang talumpati sa Luneta. For the first time, ako ay napaniwala na gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At yun po yung nakalulungkot. Nalulungkot ako na yun ang sitwasyon, pero nagpapasalamat din ako sa Panginoong Diyos na yung mga haka-haka, sabihin nating chismis, ay hindi na pala chismis. Kasi may 2 tao nang nagbunyag na meron silang personal na kaalaman. Nauna na si Miss Cathy Binag. Alala nyo si Ma'am Cathy? Meron siyang nilabas yan a year ago. Noong una niyang inilabas yung issue na yan, ako hindi na ako masyadong naniniwala kasi meron mga kadahilanan kung bakit siya naglabas ng issue laban sa unang pamilya. Pero kung yung mismong kapatid yung naglabas nitong issue na ito ay na collaborate or na-strengthen yung mga haka-haka. At yun ang milagro na nangyari nitong nakaraang rally noong November 16 and November 17. Hindi na nagkaroon ng pangatlo pa. Ano bang dahilan at biglang nakat short yung rally sa Luneta? At alam naman natin yung dahilan kung bakit wala nang naganap na rally sa UPI People Power no Monument sa EDSA. Hindi na nagbigay ng pahintulot or permiso yung City Government of Quezon City. So, yan po, matatalakayin natin itong mga iba't ibang mga issues patungkol pa rin dito sa mainit-init o talagang naglalagablab na issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Magandang oras po sa ating lahat. Ayan, thank you. So bago ko magbato ng mikropono sa kanila, talagang ibabato sa kanila matama.